Good morning po. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin at nanonood sa ating Facebook Live ngayong umaga. Sa ating po mga kababayan sa Bicol, maray na aga sa Indogabos. Sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong aga, maayong buntag po sa inyong tanan. At syempre tulad po ng dati ay kumustahin natin ang nagdaang linggo ng ating Vice Presidente. At alam natin talagang napakahigpit po ng inyong schedule. Kaya may listahan na ako ka, Ellie, kasi baka hindi ko maalala lahat. Punong-puno yung ating linggo. Nung Lunes, ka-meeting natin yung UN Office on Drugs and Crime. Kausap din natin pagkatapos ng meeting natin with UN yung Community-Based Drug Rehab Alliance. Ito ka, Ellie, kombinasyon to ng mga civil society, ng simbahan, ng mga advocates na gumagawa sila ng mga community rehab activities sa iba't ibang mga LGUs. Kaya tayo nag-meeting kasi tinitingnan natin kung paano natin ma-merge sa programa na ngayon on community rehab ng ating pamahalaan. Binisita din tayo nung Lunes nung mga nasunugan sa Navotas. Yung mga nasunugan sa Navotas, nagbisita sila sa dalawang dahilan. Yung una, magpapasalamat sila sa tulong na binigay ng aming opisina. Pangalawa, nagre-request sila na pumunta tayo doon para makipag-meeting. So ngayong linggo ka, Ellie, pupunta kami doon kasi marami sila mga issues na kailangan sagutin. Nung Tuesday, nagkaroon tayo ng meeting with an NGO called Serving Humanity Through Empowerment and Development. Gusto din makipag-partner sa opisina. Ngayon ka, Ellie, sobrang dami natin natatanggap ng mga nagvo-volunteer. Nagvo-volunteer ng impormasyon, nagvo-volunteer ng tulong, nagvo-volunteer na ipahayag sa atin yung mga programang ginagawa nila. Lalong-lalo na yung konektado sa anti-illegal drugs campaign. Nung Miyerkules, nung umaga, nagkaroon tayo ng briefing galing sa US Embassy officials. Pero ito ka, Ellie, represented yung lahat na mahahalagang ahensya. Nandun yung International Narcotics Control Strategy Group. Nandun yung State Department. Nandun yung DEA. Nandun yung USAID, yung lahat na mahalagang group, ayan siya sa loob ng US Embassy. Nagkaroon tayo ng briefing kung ano yung tinutulong nila sa ating pamahalaan at ano yung open pa silang itulong. Nagkaroon din tayo ng meeting with the Urban Poor Associates saka yung samahang Maralita para sa makatao at makatarungang paninirahan. Ito kasi ka, Ellie, tinutulungan natin to nung nasa HADSI pa ako. Yung kanilang hinihinging tulong kasi nung umalis ako, parang hindi umusad yung programa para sa kanila. Nagkaroon din yun din yung Wednesday, yun din yung meeting with ICAD. Pero yung, law enforcement cluster. Ito yung cluster na pinapangunahan ng pulis, ng PDEA, ng DILG, ng NBI, iba-ibang ahensya. Imi-meeting natin ka, Ellie, yung lahat na clusters. Nauna lang tayo sa law enforcement clusters. Nung Biyernes naman, nasa Naga ako. Nasa Naga ako, iba't ibang dahilan din. Nagkaroon kami ng turnover sa umasenso sa kabuhayan ng tulong para sa mga Naga-upland farmers. Ito yung mga taga-bukid. Nag-ambag tayo doon ng tulong. Pagkahapon, miniting natin dalawang grupo. Una, yung Mothers Against Drug Abuse. Yung pangalawa, yung Naga City Dangerous Drugs Board, saka yung City Anti-Drug Abuse Council. Ito ka, Ellie, ang plano natin, every week may kakausapin tayo mga LGU, saka community advocates, para naiintindihan natin yung mga issues on the ground. Marami akong natutunan ng mga realities on the ground na kailangan hanapan ng solusyon.
kahapon ka, Eli, sa gitna ng napakalakas ng ulan, pumunta ako sa bukid ulit, sa Bula, Camarines Sur. Kasi 11th anniversary nung Banasi Farmers Walk for Land, Walk for Justice. Ito mga farmers na to ka, Eli, practicing lawyer pa ako, kliyente ko na sila. Tinutulungan namin. Ito yung mga mahihirap na farmers na binabawi yung lupang sinasakahan. Ngayon, naghahanap tayo ng paraan kung paano matutulungan pa sila sa ilalim ng ating Umasenso sa Kabuhayan program. Okay, at sundan ko lang ma'am, no, yung inyong pong pakipagpulong sa US, no, at sa UN. At maraming nagsasabi at ehemplo kay Senate President Tito Soto, dapat daw po sa Asian countries ho kayo makipagtulungan at ang ICAD hindi po sa US at UN. Parang ang sinasabi mukhang sa Asia lang ang problema sa droga. Ito ka, Eli, paalala lang natin, isang linggo pa lang ako. Isang linggo pa lang ako sa aking trabaho at talagang balak naman natin makipagpulong sa maraming bansa. In fact, kausap ko na yung embassy yung ambassador ng Japan, nakikiset na tayo ng appointment. Kakausapin natin yung Australia, kakausapin natin yung Thailand, kakausapin natin yung lahat na, alam mo ka, Eli, malaki yung problema natin sa supply at karamihan nito talagang transnational yung problema. May iniikutan talagang rota na kailangan yung mga iniikutan na rota. Makausap natin yung mga bansa. Ano to ka, Eli? Continuing na trabaho. Yung paalala lang parati, isang linggo pa lang tayo. Kulang yung 24 hours para magawa natin lahat yung kailangan natin gawin. Pero tayo ka, Eli, in-extend natin yung mga araw para makausap natin as many people as possible, as many offices as possible. Apo. Ma'am, kumusta ang inyong isang linggo sa pagiging ICAD co-chair? Halo ka, Eli, halo na marami tayong nadidiscover na mga bagay, maraming yung realization, marami talagang kailangang ayusin. Maraming kailangang ilagay sa tamang order. Kasi yung naman ka, Eli, may mga ahensyang marami nang nagawa. Parati ko itong inuulit gaya ng DILG, ng DOH, ng Dangerous Drugs Board. Pero tingin ko yung kakulangan talaga ng ICAD, hindi pa naaayos yung flow between agencies. Marami pang kailangang isaayos. Ang number one na kailangang isaayos yung datos. Kasi hindi available talaga yung maraming datos. Marami tayong hinihingi na hindi available. Tsaka may fake news na rin kagad doon sa mga datos na yan. May lumabas na fake news. Marami ng fake news ka, Eli. Ang pinakamalaking fake news yung gusto nilang magalit sa akin yung PNP. Nagsabi daw ako na bawal magdala ng baril. Nakakatawa yun. Hindi ko alam kung bakit. Naniniwala naman yung mga tao. Pwede ba naman yun na hindi magdadala ng baril? Pero talagang may concerted efforts na magalit sa akin yung tao. Eto okay lang naman ka, Eli, kung kritisismo na base sa katotohanan. Pero ito talaga walang-wala. Walang-walang basehan, ginagawa ng kwento. Okay, at sa kabila na kayo nga po ay isang linggo pa lang bilang co-chair ng ICAD. Ito may mga lumalabas at parang hindi parang hindi po gumaganda yung relasyon po ng inyong co-chair, no, at yung PDEA chief. At may mga question sinasabi sa media na hindi raw dapat kayong bigyan ng listahan yung mga high value targets. Kaya nga ka, Eli, binalikan ko yung functions ng ICAD. Ayan, babasahin ko lang ka, Eli. Meron siyang 7. Nasa executive order. Meron siyang 7 na specific functions. Ito ka, Eli, ng ICAD. Under executive order number 15 na pirmado ni Pangulo. Ang number 1 function niya, ensure the effective conduct of anti-illegal drugs operations and arrest of high-value drug personalities. Ito ang tanong ko ka, Eli, paano ko may ensure na hindi ko nga alam? Paano ko to may ensure na nahuhuli
yung mga high-value targets, kung hindi ko nga alam kung ilan ba ang high-value targets, ano ba yung status doon sa pagtugis sa mga high-value targets, ano ba yung available na impormasyon, nasaan ba yung kakulangan. Kasi obviously kulang na kulang kasi patuloy nga yung pagpasok ng illegal na droga dito sa atin. Pero sa akin nga, Kaeli, nasa sa kanila naman yon. Yung order ni Pangulo, bigyan ako ng buwelo, mag-cooperate yung agencies. Pag hindi ka, Eli, mag-cooperate, nasa sa kanila naman yon. Alam mo ka, Eli, sinasabi nila na bakit ko sinasabi sa media. Actually, yung paghingi ko ng listahan ka, Eli, private na communication yon ng opisina namin kay Chairman Aquino. Private communication. Dapat sana sinagot na lang nila na ayaw nilang ibigay, pero sinabi sa media. Sino yung pupunta sa media? Hindi namin hiningi na ginagamit namin yung media, yung listahan ng high value targets. Hindi nga namin in-announce sa media na humihingi kami nito. Nasa private communication ito, copy furnished yung mga agencies, yung law enforcement agencies, para magkaroon kami ng maayos na database. Imbis na sagutin yung ating sulat, sumagot sa media, nasa Pangulo yan. Kasi yung sa akin, Eli, inatasan ako maging co-chairman ng ICAD. Hindi ko naman to hiningi. Ayan na po. Pero dahil inatasan ako, lahat na nakakakilala sa akin, kilala ko, na wala tayong inuurungan. Maliit man, malaki yung responsibility, kinukuha natin, mahirap man o madali, kinukuha natin yon. Kung ayaw mag-cooperate, tingin ko dapat si Pangulo yung magdesisyon nun. Kasi yung pag-atas naman sa akin, dapat magtutulungan kami. At ako, ginagawa ko yung lahat para makipagtulungan. In fact, yung lahat na mga nangyayari sa meetings, yung lahat ng mga recommendations sinusulat natin sa kanya, nasa sa kanya yon. Opo. Kaya nga, may narinig din daw dito kay DILG Assistant Secretary Rico Judge Echeverry na baka, sa media niya rin sinabi ito, na baka gamitin niyo raw po ang yung mga impormasyon laban sa ahensya kapag nai-report ho sa inyo. Tingin ko ka, Eli, gaya ng DILG, napakahusay naman ang ginagawa ng DILG dito. Tingin ko wala naman silang tinatago na anything. Naiintindihan ko naman kung ano yung mga hindi pwedeng sabihin sa media. Pag sensitive, hindi yun pwede. Tama, kayo bilang abogado, alam niyo naman yung mga dapat na sabihin sa media. Tingin ko alam naman nila yon. Saka yung term kasing laglagan para may negative connotation, parang may tinatago. Yun nga yung gusto nating alisin. Yun yung gusto nating alisin na tayo magiging transparent as possible sa mga nangyayari para alam ng taong bayan kung ano nangyayari, pero hindi natin divulge yung mga sensitive information na makakasama sa kampanya. Ayun, pero tingin ko ka, Eli, yung transparency mahalaga yun kasi yun yung nag-e-exact ng accountability sa mga opisyal. Kung tinatago natin lahat, paano natin mapapanagot yung mga hindi ginagawa yung kanilang trabaho? Paano natin mapapanagot yung may katiwalian? Nasa function ko din, Eli, na ako, number 6 sa functions. Cleanse the bureaucracy of unscrupulous personnel involved in illegal drug activities. Nasa function ko yun, Eli. Talagang conscious tayo kung anong inaasahan sa atin. Yung kahirapan lang, pag hindi cooperative yung ahensya, hindi ko na yun kasalanan. Ayon sa akin, kung hindi cooperative, basta magiging transparent ako sa tao, ano yung hinihingi ko, ano yung hindi binibigay, para may dahilan ako kung bakit hindi ko magawa yung aking trabaho. Okay, pero susubukan ko, despite the limitations, despite sa mga attempts na harangan tayo, gagawin ko yung trabahong binigay sa akin. Mismong si dating PNP Chief at ngayon Senator Ping Lacson, na nagsasabi na kayo po ay may karapatan at entitled ho kayo na makakuha ng ganyang impormasyon para makapag-formulate ng mga pulisiya. Saka, paano ko gagampanan yung aking first function, Eli? Ulitin ko ulit.
Ang first function ko, ensure the arrest of high-value drug personalities. Paano ko yun ma-ensure? Kung hindi nga sa akin, i-share yung information. Opo. At para po sa kaalaman natin mga listeners, base po sa naging pahayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, cabinet rank ang inyo pong, yung base po sa kanyang pahayag at nabasa ko ho dyan sa EO, yung PDEA Chief Undersecretary. Wala naman sa akin. Hindi po. Sinasabi ko lang sa ating mga listeners, siguro, alam na siguro ng tao, ang cabinet rank at ang USEC, alam din nila siguro yung sa akin ka Eli, wala akong pakialam sa mga titulo, wala akong pakialam sa ano ba, under ba ako ng kung sino. Sa akin, pag binigyan ako ng trabaho, gagawin ko. Apo. Pero ang sinasabi mo, dapat talagang magkaroon po ng paglilinaw rito mismo ang Pangulo o Malacanang, yung role o gampanin po. Kasi dapat magkatuwang ho kayo rito, nagtutulungan. Yung sa akin lang ka, Eli, mali nga sabihin na drug czar ako eh. Kasi pag sinabi mong drug czar, ako yung in charge ng lahat. Nakikita naman natin ngayon. Nakikita natin ngayon na kahit may order si Pangulo na sumunod, bigyan ng buwelo, marami yung resentment galing sa mga ahensya. Pero sa akin, ka Eli, ayokong magbabad dun sa mga ayaw mag-cooperate. Ako sa mga gusto mag-cooperate, doon ako gagalaw. Sa mga ayaw mag-cooperate, ilalagay ko na lang sa sulat kung ano yung tingin ko sa mga bagay. Pero yung sa akin, basta nagre-report ako sa Pangulo, hindi ko naman ipipilit yung mga ayaw mag-cooperate. Nakakalungkot. Kasi dapat sana laban natin to lahat. Kasi parati kong sinasabi na yung kampanya laban sa illegal na droga, dapat hindi lang to kampanya ng pamahalaan, kampanya natin to lahat. Pero pag may mga ganito na masyadong parang conscious doon sa turf, kung saan, ay bahala na sila. Basta ako, kung ano yung kaya kong gawin, gagawin ko. Pero ma'am, nakapag-submit na kayo ng initial report sa Pangulo? Meron na, ka Eli. In fact, siguro tomorrow or Tuesday, yung pangalawa, isasubmit na. Ang ano ko, ka Eli, every week, ipapaalam ko, dahil siya naman yung nag-designate sa akin, every week, ipapaalam ko yung lahat na ginawa ko, lahat na, as far as the campaign against illegal drugs is concerned, lahat na observations, lahat na recommendations. Apo. Pero sa ngayon ay sa pangkalahatan, maliban sa sabihin natin sa PDEA, ay nakikipag-ugnayan naman o nakikipag-cooperate naman lahat. Actually, halos karamihan naman ka Eli, very cooperative. Very cooperative ang lahat. Kaya nga sabi ko, doon na lang ako sa nag-cooperate. Sa mga hindi nagko-cooperate, magpapadala na lang ako ng aking mga rekomendasyon. Kasi wala na tayong time para magpaligsahan. Parati ko itong inuulit, 2.5 years na lang, sasayangin pa ba natin? Sasayangin pa ba natin sa mga paligsahan? So yung mga willing mag-cooperate sa atin, doon tayo magbababad ng oras. Doon sa wala, magsusubok pa din tayo. Pero kung ayaw talaga, wala tayong magagawa. Pero pagkatapos nito man, no, ng mga ahensya na nasa ilalim po ng ICAD, yung iba't ibang mga siguro nasa pribadong sektor at iba pa na siguro simbahan na talagang gusto ring tumulong dito po sa kampanya laban po sa illegal drugs. Ako, i-welcome natin yun, ka Eli. In fact, ang dami natin mga meeting sa iba't ibang mga private groups. Ang pakiramdam kasi natin, ka Eli, at pakiramdam din to ng DILG, mas magiging effective pag tulong-tulong lahat. Pati mga negosyante, ma'am, pwedeng may magandang actually, marami na mga negosyanteng lumapit sa atin at nagpapahayag ng tulong. Pero inaayos natin, ka Eli, yung lahat. Halimbawa ngayong darating na week, bukas, kausap natin DOH, sa Tuesday, kausap natin DILG, sa Wednesday, kausap natin yung DDB. Tapos marami tayong mga meeting. Sa 22, alam ko, may multi-sectoral meeting. Ito yung mga iba't ibang grupo na nag-advocate. Inimbitahan natin yung officials na nagpapatakbo ng anti-illegal drug program ng General Santos City. Kasi nabalitaan natin, ka Eli, na best practice sila. Yung Caloocan, imbita natin para maka-craft tayo ng isang platform
na titingnan natin kung paano ma-merge yung private sector support sa kung ano nang ginagawa ng gobyerno ngayon. Opo. Okay, base po sa pinakuling balita, medyo kumambyo na po, no, yung PIDEA chief ay willing daw po sila na sabihin, i-divulge pero may kondisyon on a closed door meeting. Natural na siguro. para nagbibiroan naman tayo niyan ka Ellie. Siyempre naman pag sensitive, closed door. In fact, hindi naman nga tayo naghihingi ng meeting. Ang hinihingi natin yung mga listahan. Kasi paano tayo mag-move forward? Pero ako yung bola nasa kanila. Basta ako, hiningi ko yung dapat ihingi. Kung hindi available, di magsabing hindi available. Kung ayaw ibigay, magsabing hindi ibibigay. Pero wala na yung mga sinasabi, ginagawa na nakakasama pa sa relasyon. Opo. Okay, sa DOH, ma'am, ano po yung particular na gusto niyo pong hingan na napakalaki ng ginagawa ka Ellie ng DOH kasi yung lahat na rehabilitation saka reintegration, sila yung lead agency. Meron silang mga ni-raise na mga issues nung huli na meeting ng ICAD. Particularly sa nangyayari ngayon sa courts, yung plea bargaining. Kasi sa rehabilitation centers, nagkakahalo-halo yung drug pushers sa drug users na dapat sana hindi nangyayari. So titingnan natin ka, Ellie, yung detalye nito. Kasi nireport na nila to. Pero titingnan natin yung detalye sa kapag-uusapan kung ano yung recommendations. Kasi sa lalong madaling panahon, kailangang ma-actionan nito. Marami na din na mga interagency. Merong yung Supreme Court ka, Ellie, merong mga forum na ginawa na ang pinakasadya talaga hanapin yung solusyon sa mga, hindi lang dito sa plea bargaining, pero sa iba pang issues on yung mga proseso na nangyayari sa DOJ sa korte patungkol dito. Ang hanapan natin ka Ellie ng sagot paano matutulungan yung rehab and reintegration cluster para ma-resolve once and for all yung mga issues na to. Opo. Okay, at dito issue rin dyan sa mababang kapulungan, may binabanggit po si House Speaker Alan Peter Cayetano na willing daw po nilang bigyan ng budget yung ICAD pero dapat daw tumahimik daw po kayo. Hindi ko alam ka, Ellie, kung sasagutin ko pa yun. Number one, wala naman tayong hinihingi. Wala tayong hinihingi na additional na budget. Ako ka, Ellie, offhand, mahirap pag-usapan ngayon yung budget kasi hindi pa nga maayos yung datos. Sa akin, nakikita ko na, although wala pang So, wala pa ko kayong formal na hinihingi hanggat wala tayong hinihingi. May binanggit ko kayo nung nakaraan na sa ngayon 15 million lang na kumbaga sa napakaliit. Maliit yung budget na 15 million ka Ellie considering yung mga pangangailangan ng agencies. Pero ang tingin natin mas malaking pangangailangan na dagdagan na budget yung mga agencies tasked with implementing. Halimbawa, BJMP, napag-usapan nito nung ICAD. Sa BJMP, halo yung mga detention prisoners na konektado sa drugs yung kaso dun sa mga hindi konektado sa drugs. At yung observation, nakakahawa. Nako-contaminate yung buo dahil hinahalo-halo sila. So, ang ideal daw sana, hiwalay. So, dapat dagdagan ng budget yung BJMP. Halimbawa, merong mungkahi na sa BJMP pa lang dapat magkaroon na ng capacity na mag-rehabilitate yung mga maliliit na mga users na detention prisoners. Pero wala silang espasyo, wala silang budget, wala silang capacity building for that. So kung ganun, dapat BJMP yung dagdagan. Same sa Bucor. Kasi yung mga jails, sinahalo din yung mga drug cases sa mga hindi. Yun yung mga dapat dagdagan. Halimbawa, DILG. Yung pagcapacitate na mga badak, kailangan ng additional funding yon. Pero yung usapan namin ka, Ellie, kasi yung reklamo ng mga agencies, nagsubmit naman daw sila ng budget. Pero kinaltasan. Ang suggestion ko sa kanila, bakit hindi tayo humingi ng audience sa Department of Budget and Management? Ipakita natin
na etong anti-illegal drugs program, core program to ng ating Pangulo, at ganito siya kaimportante. Halimbawa, yung mga airports, yung mga seaports, kulang ng mga x-ray machines, kulang ng radar equipment para ma-detect kung may droga ba yung mga dumadaan. Wala silang budget para doon. Yun yung nangangailangan ng budget. Pero yung ICAD mismo, hindi naman tayo humingi ka, Eli. Ano lang yun? Kaya hindi ko alam kung saan nanggagaling yung humihingi tayo. Opo. Okay, at mukhang sa administrasyon ay magkakaiba rin, ma'am, no? Sa usapin ng inyong pag-attend daw sa cabinet meeting. Kasi sa mga unang pahayag ay binabanggit ni Presidential Spokesman Sal Panelo na anytime pwede raw kayo umattend ng cabinet meeting. Pero parang iba na yun. Sabi naman ni Senator Bongo, kung mga drug-related lang o yung mga issue pag-uusapan tungkol sa droga, yun lang kayo makaka-attend. Wala akong problema ka, Eli. Pag pinatawag ako, pupunta ako. Ayan. Okay, so yung ating istorya ng pag-asa. Apo. Yung ating istorya ng pag-asa ka, Eli, si Brian Celajes. Teacher Brian. Alam mo ka, Eli, na-meet namin si Teacher Brian nung umakyat kami. Umakyat kami dun sa Sitio Makantog. Sa barangay Tandang Kutyo. Sa Tanay. Ayan, magandang umaga sa Teacher Brian. Good morning po, ma'am. Eto ka, Eli, si Teacher Brian, nag-iisang teacher. Yes. Mula kinder hanggang grade 5. Yes po. Dun sa taas ng bundok. Nag-iisa siyang teacher na hindi namin alam kung paano niya ginagawa. Pero nakakabilib ka, Eli, kasi kami umakyat kami once lang. Hirap na hirap kami. Ilang beses ako nagpahinga, Teacher Brian, kasi sobrang hingal ko pag paakyat kasi talagang sobrang tarik at maputik. Pero si Teacher Brian, nagtuturo siya doon araw-araw. At ang kwento niya ka, Eli, doon na siya natutulog sa Sitio Makantog. Doon na siya natutulog, bumababa ka lang, Teacher Brian, pag weekends, di ba? Yes po, tsaka pag kailangan po. Pag kailangan, bumaba. Tapos ka, Eli, walang kuryente. Walang kuryente yung lugar. At tinatanong ko nga si Teacher Brian, kasi pagpunta namin, nalagyan na ng kuryente yung school nila, ng Juan Meralco Foundation. Tinatanong ko ka, Eli, si Teacher Brian, kasi walang magagawa doon kung walang kuryente. Sabi ko, anong oras ka natutulog sa gabi? Sabi niya, mga alas 6, alas 7 ng gabi. Tulog na siya kasi wala namang ginagawa. Pero ito, Teacher Brian, tanong ko una, yung kwento mong personal ay napaka-inspiring. Ang kwento ka, Eli, after high school ba o during high school, kung ano-anong trabaho yung pinasukan niya? Ano-ano yung mga trabahong pinasukan mo, Teacher Brian? Yes, ma'am. Dahil walang-wala kami dahil siya mo yung magkakapatid. Pang-ilan ka sa siyam? Pangatlo po. Pangatlo. Tapos taga-Binangonan Yes, kayo, po. diba? Nag-giveaway ako dun sa mga kapatid ko na Nakapag-aral. tendency na makayang-kaya magtapos kasi hindi naman po ganun katalino. Sabi ko, yung mga kapatid ko talaga matatalino. Sabi ko, sige, dahil ako yung malaking katawan sa aking magkakapatid, akong maghahanap ng trabaho para makatulong sa nanay at tatay makapag-aral. Tapos ano-ano yung mga trabaho mo? Nag-construction po ako, kargador, labandero, namamlansya, So lahat mo yung pinasok? Yes po, sabi ko, achieve ko lahat ng trabaho, sabi ko ganun. Tapos, ginawa mo yun para makapag-aral yung mga kapatid mo? Yes, ma'am. Dahil sa tulong din nung nanay at tatay ko, tsaka nung isa ko pang kapatid, sabi ko, ay gagawin ko para makatapos kami lahat. Tapos yun, nagtrabaho ka na matagal. Kailan ka pumasok ng kolehiyo? Nung 28 years old na po ako naisip ko na. So matagal ka na nagtatrabaho? Opo, 28 years old na po ako na mag-college. Sabi ko, siguro it's my time naman. Na may nabigyan ako ng opportunity na habang namamasukan akong katulong, makakapag-aral siguro ako ng college sa gabi. So nung nag-aral ka, nagtatrabaho ka pa bilang katulong? Yes po, ma'am. Pero buti napayagan ka nung amo mo na mag-aral ka? Actually, yung schedule ko po doon, alas 4 ng umaga gigising ako para pagluto, paghanda yung mga bata kong alaga. At saka all around po kasi ako doon 4 o'clock. Pagkatapos ng 4 o'clock, ayun, linis-linis, laba-laba. Papahinga ako ng 1 to 2. Tapos luto uli ng 5 to 6. 6 o'clock, alis na ako.
7 to 11 po yung klase ko sa gabi. Oh my God. Tapos gising uli-uli ako ng 3 Tapos o'clock. gigising ka ng 3 o'clock kasi magtatrabaho ka ng 4. Opo. Pero yung buong college mo, ganun. Yes po, ma'am. Gaano katagal ka nag-aral ng college? 3.5 lang po kasi trimester po yung college na pinag-aralan ko. So, Malapit din dun sa kung saan ka namamasukan. Yes, ma'am. Malapit na. Isang sakay lang po ng jeep. So, ayun po. Tapos, ang kinuha mo, education. Yes, ma'am. Actually, ang gusto ko po talaga historian. Dahil Okay. favorite ko po yung history. Wala pong ma-offer na ganun. Sabi ko, hindi na lang ako mag-aaral kasi ayoko. Tapos naman, nakasakay ako sa jeep. Nakita ko yung, gusto nung isang estudyante na, teacher na ako. Sabi, before pala ako umalis noon, sabi nung naku, ma-i-offer lang po namin sa inyo, Filipino, yung major ng Okay. ng So, nag-major in Filipino Nag-major in Filipino po ako. Bumalik ako, naglakad ako pabalik. Hindi, magti-teacher na nga lang ako. Ganun, sa pilitan pa sarili ko, magti-teacher na lang ako. Sabi ko ganun. Sabi ko, yung pala, yung blessing talaga yung pagiging teacher ko na nag-blessing pala sa akin yun. Pero, hindi ba yun mahirap na parang buong araw, nagtatrabaho ka, tapos mag-aaral ka sa gabi? Paano ka pa nakakapag-aral ng mga lessons mo? Ma'am, meron po kasi na sabi, yung ang kasi good listener po ako ma'am eh. So sabi ko, pagka nakatingin ako sa teacher ko, natatandaan ko, wala akong dala, lapis lang, tapos ID ko, Ako, ballpen ko. gift yun, Teacher Brian. Kaya nagulat din ako eh. Sabi ko, pag nag-exam kami, hindi ako nangongopya, nakakakopya pa yung mga classmates Tapos mga bata yung mga klase mo. po. Ay, hindi. Ano man po, ma'am? Yung panggabi, maraming may Marami edad pong, na din. may mga 50 plus, ganun talaga? po. Ay, nai-inspired pa lalo ko doon sa mga klase kong may mga edad na sabi ko, sige, continue ako. Tapos yun, after 3.5 years na natapos mo yung education mo, nag-take ka na ng teacher's board. Kaagad, hindi pa. Actually, ma'am, time na ng board exam, nag-apply ako. Nag-apply ako as teacher sa Stella Maris. Tama. Nag-Stella Maris ka, no? Natanggap po ako, sabi ko, time ng board exam, sabi ko, kumikita na ako. Oo. Inuna mo na. Ayoko Kasi ka-Ellie, teacher siya sa Stella Maris. Yun yung tinanong namin sa kanya nung pumunta kami. Bakit mo pinagpalit yung Stella Maris dito sa Makantog? Ilang taon ka sa Stella Maris? Isang taon Isang po. taon. Tapos nag-decide kang lumipat ng public. Yes, ma'am. Sabi ko, since na nakikita ko ang buhay talaga ng teacher, na-inspire ako doon sa isang teacher ko nung high school eh. Actually, anak, kung makakatulong ka, dahil walang-wala yung sa public, kung kaya mo namang i-share yung talent mo dun sa mas nangangailangan, dun ka. Sabi ko, na-choice mo pa rin yun eh. So, ang buhay talaga natin teacher ay sa public. Sabi niya ganoon. Tapos ano yung pinakauna mong assignment na nag-public ka? Actually, ma'am, yun talaga. Yun na, makantog ka na. Yun po yung pinili ko. Siguro wala kasi nagugusto dun, no? Kasi Wala. sa layo. Hanggang ngayon, ma'am, walang tumanggap. So, sobrang layo niya ka, Ellie. Talagang mula sa baba, tingin ko yung mga bata, less than 1 hour kasi nagtatakbuhan. Pero gaya kami na hindi naman sanay, more than 1 hour kami umakyat eh. Yes, ma'am. Tapos pagdating sa taas, karamihan IP. IP community talaga yon. 100% po. So, 100% na IP community. Kailan ka nagsimula doon magturo? 2015 po. So, matagal na. 2016 po. November 2016 po na mag-start ako sa kanila. Sabi ko, nung una po talagang yun na yung choice ko. At kahit po yung maraming school na malapit sa amin, taga Binangonan po ako. Sabi ko, Ikaw na yung pumili na makantog. ako yung pumili nung school. Kahit anong sabi nung LO ko, actually yung liaison officer po namin, sabi niya, gusto mo ba talaga? Ilang beses niya ako tinanong kasi yung LO namin talaga mabait. Sabi niya, gusto mo ba talaga? Opo. Buo po ang decision ko, opo. Sabi niya, sige, firma ka ng simula ka na sa ganito, ganun. Sabi ko, pag-akyat ko doon, first day ko, oh my God, ganito pala yun. Saka ang hirap magturo ng multigrade. Kasi, na-imagine ba't ka, Ellie, tinuturuan mo from kinder to grade 5? Next year po hanggang grade 6 May grade 6 na hanggang next year. Grade 6. Yun po, sabi ko, nung makita ko yung daan,
hindi ko kaya to, susuko ko. Pero nung makita ko yung bata, wow, gift to. Sabi kong Parang gano'n. ikaw, yung personal relations mo sa mga bata, ano na, Tatay po. Tatay nila. tatay ka ng lahat. Tatay. Sabi ko, ako pa yung pinagluluto ko pa po yung mga yan, ng feeding. Minsan, pag nagpadala yung principal ko ng, magluto ka, i-feeding mo sa bata. Ako nagluluto, minsan Sara. Yung napakasimpleng dinadala mo na appreciate talaga nila, pati ng community. Kasi paano sila nung wala ka pa? Bumababa sila dun sa baba? Meron po may nauna sa aking May teacher. nauna sa'yo. Ayun po, bumaba siya. Pero yung pong mga noon, bago, 2015 po kasi nung mabuksan yung school, yung annex sa tulong ng NGO, Oo. ng CSR, bumababa talaga sila araw-araw. As in, pati Malayo yung talaga siya kinder. Talagang malayo siya. Pati yung kinder. Yun po yung nagtulak do sa NGO na gawa tayo ng school. Pinakiusapan niya yung local government po na magbigay po kayo ng teachers Kasi sa amin. kawawa din yung mga bata doon, no? Ayun po. Even yung high school po, nag-uuwian sila araw-araw. As in, papasok sila na madaling araw. Yung mga kasamahan ko kasi po, yung mga high school yung kasamahan ko sa school. Kumbaga sila yung nakakatukatulong ko. Ay, yung mga high school, tinutulungan ka. Yes, ma'am. Ano po, nagpapaturo sila sa akin paggabi. So, nag-shooter ka po? Sir, ganito-ganito. Ano po, paano po ba yung gagawin namin? Ganito po iyan. Sir, ano po ba yung pengi naman po kami ng ganito? So, ano yun? Gasera yung ginagamit? Ano po, ma'am, may solar ako kaya lang mga isang oras lang. Saka sabi mo, nasira. Nasira po. Yung may nagbigay po ng solar, kaya lang sa sobrang tagal na hindi umaaraw doon, Oo. ano siya, Oo, sabi Nasira. mo. nasira Pero mo. ngayon, yung binigay ng Juan Meralco, nagagamit niya na. Yes mo. Actually, ma'am, sabi ko, okay, break time tayo ng alas 12, balik kayo alauna. Hindi na sila maalis. Manonood na lang kami, sir. Oo, kasi may binigay na TV ka, TV na. Ellie. Pagpunta nga namin, nanonood yung mga bata. Yes, ma'am. Sabi ko, sobra talagang blessing. Tapos, nagtatry sila na kung ano yung, tinuturuan ko sila kung paano i-manage yung Oo, TV, kung paano ingatan. Tuwan-tuwa sila yung remote control, hawak ako. Parang first time, no? Yes, ma'am. Kasi yung dipindot silang ganun eh. Oo. Yung TV doon dipindot. Pero yung sa akin, remote control. Sabi ko, talagang, pag halimbawa, yung mouse ko na Bluetooth, Oo. tinuturuan ko sila, sabi nila. Kasi ang di ba galing. sabi mo, pag Monday, ginagawa mong parang technology day? Yes, ma'am. Parang inaano nila ka, Ellie, parang ina-expose nila yung mga bata sa technology. Meron ka iPad, di ba? Yes, ma'am. Pinapagamit niya yung iPad, tinuturoan ng computer, paggamit ng TV, ngayon na meron ng TV. Kaya po mandi yung, kasi mandi lang yung kaya nung buhay. Kasi kaya daw Monday, kasi nakaka-charge siya ng weekend. Tapos, Pag Tuesday, wala nang charge. Wala nang charge. Wala na. Pero ngayon, makaka-charge ka na ng gabi, di ba? Yes, ma'am. At saka hindi na kuweba yung aking school paggabi. May ilaw na hanggang labas. Sabi, Pero ano yung mga challenges ng mga bata doon? Kasi I am sure yung involvement mo hindi na lang sa pag-aaral nila, 'di ba? Pero sa pang-araw-araw nilang buhay. Ano yung usual na mga kahirapan, mga na-avail ng mga ordinaryong mga bata pero wala sila noon? yes, ma'am. Actually, meron po akong mga estudyante ngayon na uma-absent lagi. Dahil Dahil kailangan nilang tumulong sa parents nila na, nagtatrabaho. yes, ma'am. Sir, Pero grade school pa lang yan, ha? grade school, as in, ang lilit pa po. May grade 1 pa nga po eh. Nakita ko, nasa lubong ko sila. Oo nga, may nakita- hakot na 3 kawayan. Nakita nga namin mga bata, may mga... Sabi ko, anak, bakit hindi ka papasok? Ma'am, kailangan po namin eh. Wala pong panghulog ang nanay. Yung mapapaawa ka na lang, sige, pasok ko ng tanghali. Minsan hindi na nakapasok, sobrang pagod ang bata. Sabi ko, kailangan mabago ko yung nila, yung Oo. pananaw sa buhay. Kasi po yung pananaw nila sa buhay before, na pag ipinanganak ka mag-uuling kang mamamatay. Oo. Hindi nangangarap na mas malaki. Yun po yung goal namin, nung teacher ko kasama dati na pag pinanganak ka mag-uuling, dapat mamatay kang isang professional. Ganun na yung ginagawa namin sa kanila. Kaya so far, so good. Sa hirap man po ng buhay doon, yun po yung pinaka-challenges ng mga bata. Meron na pong nakaapak ng college ngayon. 3 na talaga? sila.
So, sobrang happy kami. Challenging pa rin po naman. May college na May pala. nakaapak ng 3 college ngayon. Dapat pala yung goal, dapat ang goal, makatapos ng high school, Opo. karamihan. Actually po, yung pinag-usapan namin ni Sir Marleo, sana rin, makita lang namin may college doon at kung ano yung pwede naming maitulong, gagawin namin may makatapos sa kanila para maging reference nung mga susunod na generations doon. Sabi ko, Pero yung mga residents doon, ano yung pinaka number 1 na source of income nila? mag-uling po, magsawali, tapos manguha ng honeybees Saan nila yun binibenta? sa baba, Sa sa bayan market. po. Sa bayan po. Minsan, parang lugi pa sila kasi pagbubuhat po eh. Oo, nasalubungan namin, ang dami mga nagbubuhat ng, sabi namin, kami wala naman kami dala, pagod na pagod kami, lalo na yung mga nagbubuhat na mabibigat. Ultimo pong bata nagbubuhat. Pero kasi, ayun po yun yung way nila talaga, yung cost of living nila doon, na yung pamumuhay nila, kailangan nila na tumulong sa parents nila, na actually hindi naman sila pinipilit ng parents nila Talagang gusto lang nilang naitutulong kami. Ganun po yung pagkakakilala ko sa community. Pero yun, meron ka bang ideya kung ilan yung nag-high school ngayon? Doon sa community ngayon? Ma'am, nasa 17 po. Malaki, marami-rami, no? 17 po. Tapos yun, araw-araw yun, Bumababa po sila. bumababa, umaakyat. Madaling araw sila umaalis. Kasi 6:45 ata ang pasok nila. Tapos, yung high school, asan? Bibiyahe pa po sila. Pabalik naman na ganun. Paglabas po ng highway, pag ganun sila. So, Sa siya? Balimbing. Hindi, wala doon sa may dinadaanan? Yung dinaanan namin, wala po. doon? Lalampas po tayo dun, pag ganun. Oh my God. Minsan nilalakad nila pag walang baon. Walang baon. Ko sigurado kayo. Kung ano nga po, kung pwede lang sila magmotor, ipapahiram ko yung motor ko syempre ako rin ang Pero yung motor mo ba, naaakyat mo ba doon? Parang ang hirap yata Ang makaakyat hirap ng po, motor. ma'am. Minsan, muntik na ako mahulog sa bangin. Talagang dalandala po ako. Nung sumala Kasi ang yung paa tarik ko. niya May bangin po kasi doon. Sumala yung paa ko. Sabi ko, siguro hindi na muna. Pero yun siguro, Teacher Brian, yung yung kaya gusto ka namin i-feature. Kasi, una, yung kwento mo, isang malaking inspirasyon. Pangalawa, yung mabuksan yung mata ng ating mga kababayan. Yes. Na merong mga communities na ganon. Yes po. Na, sabi ko nga, yung mga bata dito sa baba, sa cities, mawalan lang ng internet. Parang nag-aalburuto na. Tapos yung mga tao doon, sipin mo ka, Ellie, yung naglagay kami kasama namin yung One Meralco, nung solar. Ano lang, ang magagamit mo lang 3 ilaw, tapos pwede kang magsaksak ng radyo, saka telepono. Sobrang laking bagay na yung matanda na pinuntahan namin. Kinakwento niya sa amin na nakapakinig na ako ng radyo kagabi. Parang sobrang laking bagay. Tapos yung mga nandito, tinatake for granted yung kung ano ang meron sila. Yes, so. Kaya yun din siguro yung yun siguro, Teacher Brian, yung kailangan nating gawin na mas mapakilala. Yes. Mas mapakilala yung lugar. Pag ikaw tatanungin, ano pa yung mga kailangan ng school niyo? Para sa mga nakikinig na gusto tumulong. Actually, ma'am, gusto ko po kasi na yung sanitation namin, Oo. sanitation number 1, tapos yung... Pero may banyo naman yung school. Meron po akong banyo. Maputi po yung aking Oo. bowl. Talagang tinuturuan ko sila. Kung paano yung bowl gumamit. natin, yung bowl natin. Tapos yung hand washing facilities po. Meron. Wala, yung pa po yung wala. Yung wala. Hand washing facilities na... Sige, bago maghahanap kami nun. Maghahanap kami ng pwedeng tumulong. Bago kayo kumain, maghugas kayo ng kamay. Ayun po. Tapos, yung... So, wala kayong wash facilities? Wala po. Ayun po sana. Tapos, sabi ko, magagawa naman natin ng paraan yung tubig. Kahit pa paano. Yung tubig ba, wala ba kayong running water dun sa taas? Wala. Saan kayo kumukuha Sa ng tubig? balon po. Sa balon. So, nag-iigib ba? Nag-iigib po. Tapos pag summer po, pag dumating na po ang February, wala na po. Tuyo na. So, saan kayo kukuha?
ano po, doon po pa po sa kalagitnaan ng paglalakad doon. Oh my God. Doon sila umiigib. Actually po, akit ako doon ng Monday, bababa ako ng Wednesday, hindi ako naligo. Kasi walang tubig. Walang tubig. Yung inumin ko, instead na hinuhugasan ko pa yung bigas, hindi na. Diretso na sa akin ko. Sabi ko, ang hirap nung pagka-summer doon. Okay lang naman po pagka, ang hirap naman pagka umulan, yung daan naman. So yung mga tao doon, talagang nag-iigib pa doon sa baba? Yes, ma'am. Nag-igib sila gamit yung motor. O minsan yung mga bata, nakakawa yung walang motor. Mga bata nag-iigib, sabi ko, galon-galon. Minsan, ilang balik-balik yun. Sobrang layo. Sobrang layo. steep eh. Sobrang layo po. Talagang Sabi ko, hirap. Yun ang kakaiba mo, lapit lang sa Metro Manila, pero may mga ganyan pang mga lugar, no? Talagang liblib na lugar. Natin. Saka, pero bilib ako kay Teacher Brian, meron siyang library. Meron siyang library doon. Yes, ma'am. Actually, ma'am, meron akong puno ng pagbasa. Okay. Ano yun, ma'am? Yung pinapagawang kubo nung principal ko, yung kubo na maliit, na pinagsasaksakan ng mga libro, yun nandun po doon. Project po ni ma'am na papagawa na lang namin ng bubong para po doon magbabasa habang naghihintay lumabas yung isang time ko, nandun sila nagbabasa. Kasi ang dami niyang grade levels eh. Okay, kapos na tayo sa oras. Baka pwede kayo magbigay ng siguro mensahe sa ating mga listeners at yung iba pa nating kababayan na siguro baka may mga gusto rin na ganyan pero baka gusto sumama sila. Tumulong sila. Kasi po, as a teacher po at saka as a member na rin po ng IPs, adopted son of IPs na po ako, yung education po namin ay hindi naman po magiging sagabal kung talagang meron po kami na pagsasandalan. Okay po sa amin na meron kaming maraming references na libro, meron kami na kahit papaano na-i-enlighten yung bata na mag-aral mabuti. Yun lang po yung masasabi ko na kakailanganin namin para po matuloy yung buhay ng mga bata doon at mabigyan po sila ng chance na kaya kong magtapos. Gusto ko po yung ganun yung maitanim doon sa utak ng bata na dito nga kahit gano'ng kahirap nagagawa ng paraan ng gobyerno. So, laki ko pa, what if lalo ako matutulungan kasi natawag na yung attention, which is natatawag naman po talaga. Ayun, maganda, at least mabago mo yung pananaw ng kanila magulang at yung mga bata, malaking tulong yan. Naisip ko nga ka, Ellie, di ba may programa kami, mga dormitories, baka tingnan namin yung high school doon. Magkaroon ng dormitory para sa mga taga-Makantog. Ay, thank you po. Para once a week na lang sila bumababa saka umaakyat. Ay, thank you po. Thank you po. Okay, teacher, salamat po. Salamat, Teacher po. Brian.